May lumalabas ngayon na report na mismong itong si Josh Hart ang nagsabi na mas gusto niyang maging parang ring night game ng Boston ang magiging laban nila sa opening night kontra sa Philadelphia ni LeBron at Jaylen Brown. Yung tinutukoy niya kasi dyan, yung naging championship celebration nun ng Boston Celtics noong 2024 ang Boston na tinalo nila ng malaki ang New York Knicks, kaya ang gustong mismo nitong si Joe Hart yata baliktarin yung sitwasyon na yan. Maaga pa lang gusto nang subukan ng Sixers sa halip na ang bagong championship team ang mapaya sa unang game nito, gusto ng Knicks manalo ng convincing kontra dito sa bagong look ng Sixers. Hindi naman literal na threat o personal na ininsulto nitong si Josh Hart, si LeBron at yung buong super team ng mga to. Mas tamang intindihin nga raw bilang competitive trash talk to. Kaya hindi nga raw bibigyan ng Knicks ng madaling welcome party ang Philadelphia na may LeBron at Jaylen Brown. Bago mag-start kasi ang game na yan, tatanggap ng championship ring ang Knicks at itataas ang first championship banner nila. Unang championship banner nila mula pa noong 1973, kaya sobrang special to na mas magiging masakit kung sakaling bigyan sila ng unang talo dyan ng Sixers na may super team. Ito yung gusto ni LeBron yung may special event na lalong nagpapaingay talaga ng usapan na mismong si Commissioner kasi ang naglagay niyan sa schedule sa mismong arena ng Knicks. Mas interesting, sweep ng Knicks ang Sixers nung playoffs Isang malaking reason kung bakit mas maanghang pa yung matchup na to. Nung nakaraang playoffs, tinanggal ng Knicks ang Sixers sa second round bago tuluyan nilang makuha yung championship game. Kaya interesting ang senaryo, 2026 playoffs, Knicks swinip ang Sixers, tapos ngayong opening night, ang Knicks championship banner ceremony, tapos makakalaban nila ang Sixers na may bagong LeBron, Jaylen Brown sa roster at may super team lineup na. Kaya hindi lang simpleng opening game nga raw to Ito mismo yung unang chapter ng revenge story ng Philadelphia. Unang laro ni LeBron at Jaylen Brown sa Philadelphia, katapat agad defending champion. Kaya masusubukan nga raw talaga kung mas malaki yung pinagbago ng roster ng Sixers ngayon na may LeBron at Jaylen Brown, lalo na kontra dito sa defending champion. Malakas yung loob nitong si Josh Hart magsalita ngayon kontra sa Sixers dahil kung pag-uusapan yung chemistry advantage, malinaw na hawak pa rin ng mga yan sa opening night. Complete core pa rin naman kasi sila Jalen Bronson, Karl Anthony Towns, Mikal Bridges, plus OG Anunoby. Samantalang ang Sixers, kailangan pa talaga nga raw magkaroon ng connection at team chemistry lalo na sa super team ng mga to. Kaya yung comment nitong si Josh Hart nga raw ngayon, talagang pinag-uusapan, hindi lang basta trash talk, nagbibigayan lalo ng intensity na mas lalong aabangan nga raw ngayon sa Eastern Conference Ang Knicks ang defending champion na nasa sariling MSG nila, may championship banner at ring ceremony at may psychological advantage dahil sila ang nag-sweep sa Sixers nung playoffs. Samantalang ang Sixers papasok ngayon na may LeBron James at Jaylen Brown, dalawang napakalaking addition na kailangan nga raw patunayan muna agad na kaya nilang magsama sa isang championship caliber system. Kaya itong October 20 matchup nila, hindi nga lang raw simpleng LeBron at Jaylen Brown Sixers debut talaga. Yan yung pinag-uusapan. Ang Philadelphia kasi naman talaga, hindi lang mukhang ordinary playoffs team na nga raw ngayon. Simula nang makuha nila si LeBron at Brown, mas lalong lumaki yung expectation, nagbago rin yung perception ng mga team sa buong Eastern dahil dyan. Kahit yung mga prediction, market expectation, ang Sixers nilalagay talaga ngayon sa top champion contender team. Kaya ang matchup nila parang ang Knicks, mas established na championship team, may chemistry, may home court advantage. Samantalang ang Sixers may superstar talent, bagong roster, championship ambition. Kaya opening pa lang, grabe na yung hype Umabot halos sa 2,000 ang pinakamurang resale ticket para sa Knicks at Sixers. Opener pa lang yan na pwedeng maging pinakamahal na NBA home opener nga raw Samantalang ngayon, ang Lakers naglabas ulit ng isang sign-and-trade proposal para kay Kuminga. Si Jaden Hardy naman ngayon ang nilagay nila sa bagong framework after na decline yung unang offer nila na ilagay itong si Jared Vanderbilt Ayaw talagang sumuko ng Lakers kay Kuminga. Ito na lang kasi rin yung isa sa mga missing piece na talagang kailangan nga raw nila sa bagong roster ni Luka.
Pero hindi pa rin final ang deal. May mga report pa rin na lumalabas na nakikitang komplikado pa rin yung usapan ng Lakers sa pagitan ng Hawks, lalo na dahil sa salary situation ng Atlanta at sa compensation na gusto nila. Una, si Jared Vanderbilt na may mas malaking salary figure na part ng salary structure para kay Kuminga deal. Ngayon, si Jaden Hardy ang nilagay nila na nasa 6 million ang salary. Mas interesante nga raw kasi to sa Atlanta Hawks dahil mas mababa ang salary ni Hardy kaysa kay Vanderbilt. May scoring siya, may upside pa, at mas madaling i-manage kasi ang salary niyan kumpara sa malaking contract. Sa report, ang Hawks nasa 3.8 million na lang sa ilalim ng luxury tax line. Meron din silang 17 players na under contract kaya kailangan nilang bawasan ang roster at hindi basta-basta kumuha nga raw ng malaking salary. Yan din yung isang reason kung bakit hindi nila kinukuha si Vanderbilt. Based kay Hurt Helen ng NBC Sports, mas gusto naman nga raw talaga ni Kuminga ang Lakers kumpara sa ibang team na humahabol sa kanya ngayon sa free agency dahil pwede siyang mag-start dyan bilang number 4 power forward at magkaroon agad ng malaking role kasama si Luka at Austin Reeves. Sa report kasi, una pa lang ang pitch sa kanya ng Lakers maging starting forward noon pa. Ibang usapan kasi yan kumpara sa ibang team na pwedeng kailanganin nga raw siyang magkaroon ng adjustment sa bench o magkaroon ng mas maliit na role. Ang problema kaya hindi matuloy-tuloy ang deal dahil gusto mismo niyan yung contract na mas malaki. Ayaw ng Lakers nga lang magbigay ng sobrang laking salary at drop compensation para lang makuha siya. May mga nauna ring report kasi na ang Lakers nagkaroon ng 2 years 20 million offer pero hindi interesado dyan si Kuminga dahil ang habol niyan 20 to 25 million per year. Sobrang layo kumpara sa offer ng Lakers. Isa pa, kung tatanggap ang Atlanta ng salary kapalit ni Kuminga, pwedeng mapush pa sila papuntang luxury tax. Sinabi rin ni Brian Windhorst na meron pa ring window ang Lakers kay Kuminga sign and trade gamit na itong si Hardy. Pero kailangan pa rin nga raw munang ayusin ng Atlanta Hawks ang salary situation nila. Ang Timberwolves, isa rin ngayon sa mga pangunahing team na nare-report na nasa table pa rin para kay Kuminga. Kasama ngayon yung mga yan sa magandang basketball fit pa rin nga raw dyan. Sa Minnesota, pwede kasi siyang maging frontcourt partner ni Rudy Gobert. Habang si Jaden McDaniel pa rin pwedeng mag-stay sa small forward. Ang problema rin naman ng mga to, limited yung financial flexibility nila kaya ang lumilitaw ngayon na mas magiging attractive nga raw talaga kay Kuminga ang Lakers dahil na rin sa role at overall situation lalo na kung hindi salary contract ang hahabulin niya. Ngayon nag-start ulit ang Lakers at Hawks sa sign and trade proposal para kay Kuminga at si Jaden Hardy na ang nasa bagong framework. May progress pero may financial at roster complication pa rin. Higit sa lahat, mukhang gusto rin kasi nga raw mismo nitong si Kuminga ang Lakers dahil sa possible na role niya sa starting forward kasama si Luka at Reeves. Ang problema, masyado pa rin mabagal yung front office dyan. Kung matutuloy to at kung kaya niyang maging consistent shooter at discipline defender, pwedeng hindi maging problema ang spacing at defense sa Lakers kapag na-develop niya yung dalawang yan. Mas magiging seryoso nga raw talaga ang Lakers bilang Western Conference contender team. Yan yung isa sa inaasahan dyan